Bago ka magpakasal, makipag-live-in ka muna. Sa mga magpapakasal pa lang dyan, may kakaibang payo ang content creator na si Lian De La Cruz na siguradong ikagugulat ninyo. Ayon sa kanya, bago daw kayo magpakasal, dapat muna kayong makipag-live-in sa isa't isa. Medyo taliwas ito sa nakasanayan nating tradisyon, pero may rason daw siya kung bakit ito mahalaga. Ano nga ba ang dahilan ni Lian? Alamin natin kung makabuluhan ba ang kanyang payo o isa lang itong kontrobersyal na opinyon. Well, madaming magagalit siguro sa comment na to, pero etong advice na to, marami tong masisave na marriages or masisave na decisions in the future or problems. Kasi ako naniniwala ako na yung pagpapakasal, it's no backing out na talaga. It's lifetime commitment na yan. And kailangan bago ka pumasok dyan, you test the waters muna. And the best way for me to test the waters is makipag-live-in. And makikilala mo lang talaga yung partner mo once na nagkasama na kayo sa iisang bubong. Doon mo talaga siya makikilatis, makikilala. And kapag ginawa mo kasi yon na makikipag-live-in ka, tendency, makikilala mo na siya. So bago ka pumirma ng kontrata na this is a lifetime commitment, alam mo na yung pinapasok mo, tanggap mo na talaga siya. Sang-ayon ba kayo sa ideya na dapat muna makipag-live-in bago magpakasal? O sapat na ang matagal na pagiging magkasintahan? May punto si Lian, mas makikilala mo nga naman ang ugali at asal ng isang tao kapag magkasama na kayo sa iisang bubong. Ang kasal kasi, wala nang bawian. Pero kung live-in pa lang, may pagkakataon pa para pag-isipan at baguhin ang desisyon. Kaya't sa usaping ito, mas mahalaga ang tunay na pagkakakilanlan bago commitment. Unlike kapag kunyari, ikakasal na kayo, wala kayong background na nagkasama kayo sa isang bahay, and magugulat ka na lang, may ganun pala siyang ugali at maiirita ka, and you cannot live with those kind of flaws ng partner mo, baka magsisi ka sa huli. Ang mahal-mahal ng annulment. Okay lang sana kung nasa ibang bansa tayo, na katulad ng gusto mong mag-divorce, isang pirma lang, okay na yan. Kaso dito yung annulment, umaabot ng 5 taon, 10 taon, ang laking perwisyo niyan. And also, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Kaya bago yung final decision talaga, for me, test the waters, makipag-live-in ka muna. Makikilala mo talaga ang totoong ugali ng partner mo kapag matagal na kayong nagsasama sa iisang bubong. At kapag dumating ang punto na sawang-sawa ka na sa ugali niya, hindi mo na basta-basta pwedeng takbuhan ang sitwasyon, lalo na kung kasal na kayo sa Pilipinas. Mahirap at magastos ang annulment, kaya nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung paano pipili ng tamang tao na hindi nyo pagsisisihan balang araw. Dahil sa huli, maraming mag-asawa ang nagsisisi dahil nagpakasal sa maling tao, isa na dyan ang nanonood ngayon. Wala pa siguraduhan na ma-annul kayo kasi ang tagal pa.